Oh, payag po ba kayo? Na maging kapalit ni Vice President Sara Duterte. Itong si Roque, hindi po dahil na-impeach si Sara Duterte. Dahil magiging presidente si Sara Duterte dahil mapapatalsik sa pwesto. Ito ang kasalukuyan nating presidente na si kagalang-galang Bongbong Marcos. Na itong taon nito ang huling bagong taon ng Marcos Jr. sa Malacanang. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, matinding pagtugis dito kay Roque ay kasabay din ho ng matinding pagpalag buhat doon sa kanyang pinagtataguan. Nako, ay matagal-tagal na rin ho ito na inihintay ng taong bayan na makita ho na maibalik dito at maiharap sa dapat kaharapin niya, mga kaibigan. Sapagkat ito ho ay may active warrant of arrest na galing ho diyan sa Quadcom. At yun nga, ang sabi nga niya, habang nandun sa kanyang pinagtataguan, ay grabe ho ang kanyang ginagawang pagpalag. At takot na takot. Bakit po natin sasabihin na ito ay takot na takot? Ay anong kinatatakutan ito? Kung hindi ho ito takot, hindi ho ito magtatago ng ganito. At hindi ho papalag ng ganito. Ay gusto maging vice president pa nito eh. Nagpaparamdam nga na ito ay susuko eh. Kapag nangyari ang gusto niya, ay meron pong mga kondisyon. But bueno, saka po natin talakayin, ito munang unahin natin. Pakinggan po natin. Una, yung desisyon ay gagawin din ng militar. At ang tingin ko naman, ang militar susunod naman sa line of succession na si Inday Sara. Ang tanong, tatanggapin ba ni Inday Sara ang hamon? Ang tingin ko, narinig ko kasi minsan si Inday Sara na nagsalita yung kung magre-resign ba siya sa Vice President. Kasi may panahon na si Presidente Digo pinag-resign na siya, hindi lang as DepEd Secretary, kung hindi as VP. Ang narinig ko naman kay Inday Sara. Dinadaan-daan tayo nito sa mga narinig eh. Marites talaga ito. At nagkaganito itong si Roque. Kung ano-ano ang pinagsasabi ho. Kita niyo ho, narinig daw niya. Buhat doon sa kanyang pinagtataguan ho, ay ganyan ho, may mga pinapakalat na, ano ba ito? Tingnan po natin, ang karugtong. Doon is, di ba ang turo mo sa amin, pag ikaw meron tinanggap na katungkulan at sinumpaang katungkulan, dapat tupad ka. Dahil pagiging Vice President ay isang mandato na binigay sa kanya ng taong bayan, sabi niya, hindi ako magre-resign as VP, magre-resign ako as Secretary. Pero siyempre, si Tatay Digong, dahil ama siya, gusto na niyang tanggalin talaga sa larangan ng politika ang kanyang anak na napakarumi. Dahil tignan niyo naman ang ginagawa nila ngayon kay Inday Sara, napakadumi talaga. Pero dahil... Napakadumi daw. Sino kaya ang madumi, Roque? Anak ng katakot-takot. Patuloy pa rin ng... hindi ba ito nagsasawa? Hindi ba ito nagsasawa sa mga kalukuhan ng mga dirty tactics na pinapakalat nito? Talagang gustong-gusto na umupo itong si Sara Duterte. Pakinggan po natin mga kaibigan dito sa susunod na ibabahagi ko po sa inyo. Dahil itong si Roque ay nagpapahiwatig na si Sara Duterte ang upo na presidente malapit na ho. Siya ang pipiliin na vice president. Yan ang gusto niyang ipahiwatig eh. Payag po ba kayo? Na maging kapalit ni Vice President Sara Duterte. Itong si Roque, hindi po dahil na-impeach si Sara Duterte. Dahil magiging presidente si Sara Duterte
dahil mapapatalsik sa pwesto itong kasalukuyan nating presidente na si kagalang-galang Bongbong Marcos. Kaya pala nagpapalakas at panay ang pagtanggol nitong si Roque dito kay VP Sara Duterte dahil umaasa siya dahil sa kanyang angking talino bilang abogado ay umaasa siya na pipiliin bilang kapalit at uupo na vice presidente. Iyan ang tawa ko doon. Iyon ang pinapahiwatig ni Roque. O ay baka sumuko na ito. Kapag napatalsik si Pangulong Bongbong Marcos, malapit na sabi niya Dahil uupo ng presidente si Sara Duterte. Anak ng Eto mga kaibigan, tuloy po natin. Doon sa sinabi ni Inday Sara, kung tama ang aking prediction na kapag nagkaroon ng forced resignation of people power, dahil din sa taong bayan at ang militar, bagamat ang militar ang magdidesisyon kung sino uupo, pero respetuhin nila ang line of succession, vice president ang papayagan nilang umupo, at si Inday Sara naman, on the basis of her track record, tatanggapin niya dahil sinumpa ang katungkulan niya na mag-succeed as president kung mawawala for any reason ang presidente. Ayun, kung mawawala. So instead of my New Year's resolution, instead of my crystal ball kung anong mangyayari, dinaanda sa crystal ball. Ayon sa kanyang hula sa crystal ball. Matindi ito si Roque. Daanin din natin sa crystal ball. Na talagang nag-aambisyono ito na gustong palitan si Sara Duterte. Na kapag naging presidente, itong Sara Duterte at napapatalsik nga si Pangulong Bongbong Marcos, ay automatic na siya ang pipiliin dahil malapit siyang kaibigan. Yan ang paramdam ni Roque ayon sa crystal ball. Dinadaan mo kami sa crystal ball Roque. Ito pa. Ayun ang pag-iisip na matindi kung meron ba talagang pag-asa na magkaroon ng pagbabago sa liderato natin sa Pilipinas. 75% ang tingin ko, maghuhusga ang tagumpayan kung hindi aalis through resignation, maalis through people power. Well, Maalis daw through people power. Ito si Bongbong Marcos. Ito pa mga kaibigan ng kanyang mga sinabi. Ilalahad ko po sa inyo. Yan po si Roque ito po mga kaibigan. So kung titignan mo yung mga issue na magdidetermine kung ang tao ay maghuhusga na sisaltihin or pilitin na mag-resign ang Bongbong Marcos Jr. dito sa panahon sa taon ng 2025, karamihan dun sa equation na nandun na sa mathematician na to. Tingnan nyo po ang susunod. Hindi na last New Year na daw ito na nakaraan ni Bongbong Marcos dahil mapapatalsik na. Ito po. Marcos, Duterte, Dilawan, karamihan, at least 60% ay papabor sa number 1, laban sa pantawan ng budget na ito, number 2, sa target change, at number 3, sa impeachment. Kaya ang tingin ko, malakas ang posibilidad na itong taon na ito ang huling bagong taon ng Marcos Jr. sa Malacanang. So kung matindi, malakas ang tama nito, mga kaibigan. Rinig nyo po yon. Sabi ni Roque ay huling taon na ng Pasko at bagong taon sa Malacanang nitong si Bongbong Marcos dahil mapapatalsik na sa pamamagitan ng people power na tatayong presidente na malapit na ay itong kanyang pinagtatanggol na si Sara Duterte. At siyempre papalit na vice presidente ay itong si Roque. Matindi, di ba? Ayon sa kanyang paramdam. Dahil nagpapahiwatig siya ay susuko kapag napatalsik na itong si Bongbong Marcos na ating kasalukuyang kagalang-galang na presidente dahil siya ay pipiliin ng
ni Sara Duterte napapalit sa kanya bilang Vice Presidente dahil si Sara Duterte ay uupo bilang Presidente. Yan ang imahinasyon at mga paramdam na kalukuhan nitong si Roque buhat doon po sa kanyang pinagtataguan ay nananaginip po ng gising na katulala sa hangin. Na reaksyon, mga mahal kong taga-subaybay. Malapit na ho ito. Malapit na sa katotohanan. Tawanan po natin ito. Walang kasustansya ang mga pinagsasabi nito. Nananaginip po ng gising. Hanggang ngayon po si Roque ay nandiyan sa pinagtataguan niya. Mga kaibigan, at yan po ay malapit na rin lumabas ang warrant of arrest dito sa human qualified trafficking. Ayon po sa impormasyon nating nakuha, yan po ay walang piyansa na tuluyang magdadala sa kanya sa tunay na riyas na bakal para ikulong. Muli po maraming salamat. Magpalain po tayo lahat. Bye-bye. Sanlay ko sa video nito. Palapan.